For the last set of questions, tawagin na rin po natin si Mr. Donald Armino of Amman. Wow. Hi, Kuya Boy. I miss you. Wala akong mic, ayan. I miss you too. Wow. Hindi ko natatanungin kung sinong hello, ayan. Hindi ko natatanungin kung sinong inspiration mo sa My Mother, My Story. Not unless may iba ka pang sagot bukod sa mother mo, of course. So, wala nang ibang sagot. Ang mother... Sino pa ang inspiration? Lahat ng mga nanay. Okay. Lahat ng mga nanay. And Kuya Boy, alam naman namin kung gaano kayo ka-close ng mother mo. Pero, sino ba si Boy Abunda nang dahil sa nanay niya? Naging mas matatag ako dahil sa nanay ko. Naging mas mahusay ng konti sa pag-problem solve. Kasi before di ka lang nanay ko pag may problema. Wala kang, may utak ka, ano ang pwede mong gawin. Some of you have spoken to in the last years. Parating sinasabi, kung may problema ka, isulat mo. Ito ang problema ko. May babayaran tayo ng ganitong amount. 2 buwan. Ano ang mga options? Number 1, pwede ka mamutang. Number 2, pwede ka magbenta ng mga bagay na hindi kailangan. Number 3, halimbawa. Tapos examine mo bawat isa. Pag namutang ka, baka masalo kang lumubog. Okay. Diba? Huwag na yun, cross. Number 3, pag sinabing magbenta ka, baka may mga consideration sa ano na lang sasabihin ng iba, nagbebenta ka na. Naparati ko sinasabi, huwag na, opinion na ng iba, pag hindi naman kailangan, bakit hindi? Diba? Pangatlo, halimbawa, baka may malalapitan ka na kamag-anak, kaibigan na hindi namumutan pero hirap kapatid, yung walang solyan. Natutunan ko yan sa nanay ko. So, naging matapang, naging matalino, or... Naging matatag. Okay, matatag. Naging matatag. Matatag dahil kinaya ng nanay at kinaya kami na galing sa walang-wala. Na hindi masyado nagreklamo. Naging mas mahusay ako mag-solve ng problema dahil nakita ko kung paano kumilos ang nanay kung may problema. Pangatlo, huwag masyado seryosohin ang buhay. Lahat natatapos. Lahat natatapos. Dahil hindi siya ganun... I'm sorry? Wag seryosohin masyado ang buhay. No, ibig sabihin yung... di ba yung... halimbawa, may... whether good or bad. Naalala yung nanalo ng sweepstakes a couple of years ago. Kapitbahay namin yun. Okay. Sweepstakes pa, over 400 million. Wow. I didn't meet him kasi dito ako sa Maynila. Parati sinasabi ng kapitbahay namin yun, like a few houses away. Nabago ang buhay, I don't know how he is now. Parang sinasabi parati ng nanay, alagaan mo dahil lahat napaka-temporary. Isa sa mga dahilan kung bakit kahit kailan, hindi ko sineryoso hindi naman seryoso na bad way. Yung fame, yung celebrity, dahil alam ko panandalian. Uy, pero ang tagal mo ng sikat, parang hindi ako naniniwalang di mo. Pero may tanong ako sa'yo. May follow-up buwak. Mamaya nakakatanungin to. Hindi, baka makalimutan eh. Yun nga, ito na last na to. Hindi, abang mo Nakalimutan mong sabihin na... Nakasulat yung tanong mo. Hindi, ito nga, hindi na nakasulat. Nakalimutan mong i-mention na naging maganda ka dahil sa nanay mo, syempre, di ba? Siyempre. Oo. Parati na sinasabi, nanay, bakit ang itim-itim ko? Sabi niya, ano itim-itim mo? Maganda yun. Malapit tayo sa araw. O, di ba? Laging malapit daw kami sa araw, kaya maitim kami. At ang nanay, ang joke niya, isang beso nag-joke, so siya lang ang tumatawa. Nung wala ng tatay, sabi niya, sana makahanap ako ng Amerikano. Kasi alam niya nagagalit ako. Kahit joke. Nalipit ko na ko doon, bla-bla-bla. Ang itatanong ko, sa tagal-tagal natin nagkakilala, marami akong makukulang. Ano ba yan? Hindi pa nga tapos yung interview? Matagal tayo magkakilala. Marami dito, matagal tayo magkakilala. Pero, meron bang instance na lumipad ako? Wala.
Hindi totoo na, marami akong kasalanan, pero yumabang ako. Yung, ay, sinusunod, no? Ay, syempre wala. Diyos ko, ikaw pa ba? Actually, yung... Hindi, sineryoso mo yung fame, pero hindi mo nilagay sa ulo mo. Oh, hindi lang na. Yan naman, hindi naman yan. I honor fame and the benefits of fame. Ay, yeah, of course. Iningatan mo yung pangalan mo eh. Yun ang read yun. The benefits of fame. Oh, pero hindi ko dinala yun na parang merong exclusive rights to it. Hindi lang dahil sa nanay. Dahil sa naging manager rin ako. Na matagal na panahon. At manager pa naman ako ngayon, na nakikita mo yung nag-uumpisa, tumataas, nawawala. Oh. Ito last na lang, Kuya Boy. Meron ka bang, may mga, kumbaga naging pasaway ka rin ba sa nanay mo? Meron ba siyang sinabi na hindi mo sinunod, na ngayon pinagsisiyan mo dahil hindi mo siya sinunod? Oh! Like what? Paninigarilyo. Okay. I used to chain smoke. As in, kasi akala ko, nung nagtrabaho ko sa theater, di ba yung ang daming problema, ang daming lumalating na mga prank, so smoke ako ng smoke. Lalo tuloy may one of the best people I had in my life, Floyd, just passed away. Kasama ko sa Metropolitan Theater. Yun! Ayaw na nanay may kalito ako. Sana sinunod ko siya. Hindi ako natutong minom. Kahit yung kali namin sa Borongan, factory ng tuwa. Ay, bawat bahay, nagbibenta ng tuwa. Hindi ako natutong minom. Pero yung sigarilyo, yun, bisyo lang. Yossi lang. Bisyo lang. Pero natin pag-usapan. Yun nga sa boys wala siyang sinabi, di ba? Meron din pabiro, pero okay, thank you. Thank you very much, Kuya Boy. I miss you. Marami pa sana, pero later na lang. I did an interview with, one of the toughest interviews I've done was when I was asked to do an interview with an atheist. Hindi na naniniwala sa Diyos. Tough. Di ba? Parang, ano ito? How do you talk to someone who does not believe in God? Different from agnostic. Ang agnostic, hindi tayo experts, pero parang ang agnostic acknowledges a presence. Tama ba? It acknowledges a presence. Atheism simply says that there is none. So when I was asked if I could do an interview with an atheist, yun ang tanong ko, anong klaseng tao ba ang hindi naniniwala sa Diyos? Dahil buong buhay mo, masakit lang ang batok mo, masakit lang ang kamay mo, nagdadasal ka na eh. You know, it's all about faith and generational pa naman yung religion, paniniwala, mga practices. Wonderful, wonderful experience. So, I prepared for it, nag-research ako kung anong atheism, maraming klase pa yun. Maraming klase pa yung atheism. Sabi ko, I should just go to the story. I stuck to my core. How do you stick to your core in an interview with somebody who doesn't believe in God? Halimbawa, yung tanong, naniniwala ako sa Diyos. Bakit hindi ka naniniwala sa Diyos? Diba? It's a God question. Na parang lahat ng pasasalamat, lahat ng tanong, lahat ng saklolo, hinihingi ko sa Diyos ko. Kanino ka humihingi ng tulong? That's sticking to your core. Hindi ka lumalayo. At kung naniniwala ako sa Diyos, ano ang tingin mo sa akin? Lalawak yung pag-uusap. Anong tingin mo sa akin? Kasi kanina nahirapan ako, bring your audience to that experience. Hindi ko alam kung saan pupunta ang pag-uusap natin. Dahil first time ko ito kumausap ng tao na hindi naniniwala sa Diyos. Ano ang tingin mo sa akin na naniniwala sa Diyos? I remember, one of my last questions in that interview, sabi ko, my God's name is Jesus Christ. Do you have a name that you believe in? Do you have a name that you go to when you are in situations like what I go through? Nakalimutan ko na ang sagot. Pero, ito ang discovery ko, Jin, in that interview. Sa haba ng pag-uusap namin, ang buti-buti ng tao. He wanted a peaceful world. He wanted people to be kinder. As a matter of fact, ang basa ko sa kanya, he was a beautiful, wonderful person. So,
ang take away ko doon, at sinabi ko to sa staff ko, yung interviewing staff ko, kung itong tao na hindi naniniwala sa Diyos, napakabuting tao, ano pa kaya tayo? I remember that interview. Sir Gina Isabel. At nais ko magpasalamat sa inyo. Walang katapusang pasasalamat. Thank you. Thank you very much.